Guys, magandang gabi. Nandito si kaibigan. Grabe ang mga sign ngayon, no, na nakita ang ating kaibigan. Paalala lang po sa Mindanao, ingat tayo. Lagi pong tatandaan ninyo na ang kalupaan, grabe ang pagbibigay po ng sign sa mga kaibigan natin na talagang banta talaga tayo ng lindol. Mayroon lang pong ipapaabot si kaibigan sa mga makapanood. Huwag lang kayo magpanik, ha, kasi ang pagpanik isa po dito sa makapagbigay po ng kapahamakan. Oh, ingat lang dahil may nakaabang talaga na lindol. Ingat tayo bukas, mga idol. Hindi natin alam kung ano po kalakas, kasi wala pang ibang bansa, no, sa Indonesia nakatugon po sa 7.7 magnitude. Ito nakita ng ating kaibigan, grabe itiit. Kaninang umaga nagpaabot siya na 3 beses ang paggalaw. Ngayon patuloy pa rin ang paggalaw, mga idol. Ibig sabihin nito, kailangan po kung sino man po ngayon ang mga lugar nakaranas po ng aftershock, paggalaw, ingat lang dahil nakakabahala itong sign na nakita ng mga kaibigan natin. Patuloy pa rin ang impormasyon na kung saan lagi pong binabantayan ng ating kaibigan ang panahon natin dito. Talaga sa Mindanao, sobrang init, mga idol. Kapag mayroon pong ulan sa ibang lugar dito sa Mindanao, delikado po na pang-abot ang lamig at ang init. Mag-trigger na naman. Hindi pa nila alam kung gaano ito kalakas, pero lagi po namin sasabihin bukas ng alas 2, ingat po kayo dahil kadalasan po sa lindol nasa hapon, ha. Grabe, nakakabahala talaga itong mga sinasabi ng ating kaibigan. Sa sobrang dito, mga idol, sa sobrang sama ng panahon, no, hindi na po maganda ang nangyayari sa kalikasan sa panahon natin. Hindi na talaga balance. Salamat ninyo guys. Paalala, ha, sa lahat po ng mga gagawa ng bahay, huwag na po kayong magawa ng second floor, mga idol. Kahit gaano pa yan katibay yung pinatayo mo, kapag yanigin ka ng 8.2 magnitude na aabot ng 3 minutes, talagang mawawasak pa rin yan. Alam po ba niyo sa Colombia kung gaano po karami ang nawalang buhay dahil yan sa mga building? Tama ka. Sa Indonesia, anong nangyari, di ba? Walang naitala masyado dahil nakabantay sila, nakalabas, at hindi po na ang kanilang mga bahay doon, kasi hindi naman po talaga mahahaba. Oo, totoo yan. Kaya isa lang po ang babala ng ating kaibigan, iwasan natin gumawa ngayon ng 3-story na bahay dahil yun po ang magbibigay po ng kapahamakan sa buhay ninyo kapag magkakaroon ng lindol. Dahil po hindi na po talaga gaganda ang mundo natin dahil sa banta ng mga kalamidad. Tama ka. Kung labanan ninyo ang kalamidad, isa lang po ang masabi namin: gumawa ka ng bahay tulad po ng mga kahoy lang na mga material, hindi simento. Totoo yan, kasi isa po yan nakapagbigay po ng hindi maganda sa buhay natin. Marami pong nakitil na buhay dahil sa building, mga idol, ha. Tandaan po ninyo yan. Kaya lagi po namin ipapaalala sa inyo, mga idol, lagi po kayong manalangin at huwag kayong magpapadala sa nangyayari dito sa ating bansa. Kaguluhan. Oo, walang magandang batas. Sige kaibigan. Guys, si kaibigan umalis na. Ako po ay nagpapasalamat sa mga request ninyo. No? Ingat lang tayo, mga idol, dahil si kaibigan nag-alala po sa banta, no, ng lindol na malakas.
hindi natin alam dahil nagpapatuloy po ang paggalaw sa lupa. Ibig sabihin nito, mas matindi pa ang masasagupa natin. No, kung mayroon man po makapanood sa atin na taga Sarangani, ingat lang po kayo lagi doon kasi grabe po ang nakita ng ating kaibigan doon ng mga lugar. No, Cotabato, Jinsan, Davao, ingat lagi. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa aming channel. Guys, paki-support, no, paki-follow sa Facebook page natin, Ghost Hunter 88 Original, at saka yung Herbalista ng Mindanao, sa akin po yan. Baka gusto po ninyo magkuha ng mga langis, kayo lang po bahala mga idol, kung may tiwala kayo sa amin. Kaya God bless sa lahat ng mga magulang, mga anak natin. Alagaan, disiplinahin. Huwag natin hayaan na gumamit sila ng cellphone na aabot ng 3 hours, 4 hours. Kailangan po na hindi masira ang kanilang mga utak, kasi isa po dito sa nagbibigay po ng makagawa ng kasamaan.